Sacred Heart of Jesus, we pray eternal rest to the souls in purgatory, the final grace to those who are about to die, true repentance to sinners, the light of faith to unbelievers, and the grace to us and to all who are dear to us, especially the following souls for whom we now pray. In silence, let us mention the names of the souls for whom we pray. To you, therefore, most merciful Heart of Jesus, we commend all these souls, and in their behalf, we offer to you all your merits in union with all the masses, communions, prayers, and good work, which are this day being offered throughout the world. Amen. O Lord God Almighty, I pray thee, by the precious blood which thy divine Son Jesus shed in his cruel scourging, deliver the souls in purgatory, and especially that soul amongst them all, which is nearest to its entrance into thy glory, that so it may forthwith praise and bless thee forever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. The Litany. Love of the heart of Jesus. Inflame our hearts. Charity of the heart of Jesus. Diffuse yourself in our hearts. Fortitude of the heart of Jesus. Sustain our hearts. Mercy of the heart of Jesus. Pardon our hearts. Patience of the heart of Jesus. Weary not our hearts. Reign of the heart of Jesus. Establish yourself in our hearts. Wisdom of the heart of Jesus. Teach our hearts. Will of the heart of Jesus. Dispose our hearts. Zeal of the heart of Jesus. Consume our hearts. Immaculate Virgin, pray to the heart of Jesus for us. Amen. Let us pray. Merciful Father, hear our prayers and console us as we renew our faith in thy Son, whom thou raised from the dead. Strengthen our hope that all our departed brothers and sisters will share in his resurrection, who lives and reigns with thee in the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang araw po sa ating lahat at muli malugod ko kayong tinatanggap sa isa na naman pong episode ng ating Usapang K. Sa araw na ito
tayo ay nagkakaisa sa panalangin at pagninilay habang buong simbahan ay nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang kabanalan, Papa Francisco, ang ika-266 na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Isinilang bilang Jorge Mario Bergoglio, siya ang kauna-unahang papa mula sa Argentina, mula sa kontinente ng Amerika Latina at ang unang Heswitang papa. Subalit higit pa sa mga unang ito, siya ay naging alagad ng awa at habag, pastol ng mga nasa laylayan ng lipunan at tinig ng katarungan sa gitna ng magulong daigdig. Ngayong siya ay pumanaw, ating balikan ang kanyang mga yapak bilang haligi ng pananampalataya at patunay ng buhay na ebanghelyo. Magsimula tayo sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, sa oras na ito ng pagdadalamhati, kami lumalapit sa iyo upang ipanalangin ang aming yumaong Santo Papa Francisco na namuno sa ating simbahan at naging inspirasyon ng maraming tao sa buong mundo. Salamat sa kanyang buhay, sa kanyang pagmamahal sa iyong simbahan, at sa kanyang walang sawang paglilingkod sa iyong mga anak. Tanggapin mo po siya sa iyong kaharian at bigyan ng kapayapaan ang kanyang kaluluwa. Sa gitna ng aming pagdadalamhati, naway patuloy naming maramdaman ang iyong presensya na nagbibigay lakas at pag-asa po sa aming lahat. Lahat ng ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Jesus na siya aming tagapagligtas at hari ng muling pagkabuhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Yan, magandang araw po muli sa ating mga kalakbay at magandang araw, Sister Marisa. Magandang araw din, Father, at sa ating mga kasama dito. Ayan, sa oo. mga tagapakinig. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw, ayan. Sige, hayaan natin bumati din. Sino ba yung mga kasama natin ngayong araw na ito sa Usapang K? Magandang araw sa inyo mga lahat, mga kalakbay. Paolo Alvarez po, nagbabalik muli para sa another episode po dito sa Usapang K. Ayan, welcome. Si Pao ang ating UST Parish Socom. Ayan. Sino pa bang kasama natin? Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Neil Reyes Hopi. Isa din pong nagbabalik na guest sa ating Usapang K. Oo, mga regular na mga guest na natin to, no? Si Neil at saka si Pao. At syempre, kasama rin natin si Father Louis Coronel. Ayan, ang SecGen ng UST. Nandiyan ba siya? O nasa background lang si Father. Ayan. Si Father, siya yung siya yung nag-iisip ng ating mga topics every time na may Usapang K, at siya yung nagpo-provide sa atin ng yung pinaka-script natin. Yan. Kaya siya yung behind ng ating mga topics. Yan. Sister Marisa, ano ba yung topic natin ngayong araw na ito? Supposed to be po ang ating topic ay the meaning of resurrection in baptism. Kasi nga bilang pagdiriwang natin ng Easter, we are now in the Easter season. Kaya lang dahil nga sa hindi inaasahang pangyayari, no, sa pagpanaw ng ating Santo Papa Francisco, ay nagkaroon tayo ng pagbabago bilang pagpupugay at pagpapasalamat sa kanyang mga nagawa sa simbahan. Nakakabigla, no? Na biglaan din yung pagkawala ni Pope. Kanina nga nagmisa kami dito sa Gibraltar. Actually yung mass namin 10 a.m. So nagpunta kami doon. Yung chapel kasi natin is babiyahe ka pa, no? Although dito kami sa cathedral nakatira. And after the mass, no, pagbalik namin, dumaan kami sa cathedral, no, doon sa side chapel. Usually kasi may daan doon. May picture si Pope Francis. No, tapos may 2 kandila. So hindi ko pa alam yung wala pang nakakakuha sa amin ng balita. And then sabi ko nga doon sa kasama kong pare, parang kinakabahan ako. Sabi ko, bakit may picture si Pope tapos may 2 kandila? Sabi ko, it's either
namatay ba? O birthday niya ngayon? Sabi ko, kasi bakit pinagdarasal natin? Tapos sabi naman niya, baka naman merong may devotion sa kanya, or something like that. And then, immediately, tinignan namin yung aming cellphone, no? Tinignan ko yung news, and yun nga, nakakalungkot na nakalagay na doon na pumanaw na si Pope. Sa inyo, sister, paano nyo nalaman na pumanaw na si Pope? Ay, ngayon lang, Father, nung nag-post si Brother Neil, no? Na let us pray for Pope Francis. Isama natin sa prayer natin for this edition. So, nagulat ako. So, tinignan ko rin kagad dun sa cellphone kung ano ba yung news about him. Tapos, nakita ko nga sa Vatican News na naka-announce na he passed away this morning at 7:35 Philippine time. Yes. Ay, Rome time yun. Rome time. Yeah. Oo, sa mga tagapakinig natin, baka ngayon lang nila naririnig ito, yun nga po, kinalulungkot po nating i-announce na pumanaw na po ang ating Santo Papa, at sana po ay isama natin sa ating mga panalangin, Brother Neil, yan, saan mo na, sabi ni sister, sa'yo pala nang galing ang Actually balita. po, nagulat lang din ako na may nag-share ng isang live feed from the Vatican. Yung po pala, ang caption lang niya, Pope Francis has died. Ito pong nag-post, nakakilala ko, isang regular na laging nasa Italia. So, medyo imposibleng mag-post siya ng fake news. Pinanood ko yung video, and yun nga po, nag-a-announce na si Camarlengo ng Vatican na namayapa na nga daw po ang ating Santo Papa. Ikaw naman, Brother Pau, anong reaction mo nung nalaman mo, o paano mong nalaman? Nalaman ko rin kay Neil kasi kanino nasa labas ako. Ako Sino pala ang pinaka-common source? Pinaka-source. Nung ako actually ginagawa ko na po yung ating announcement sa page na magkakaroon tayo ng usapang K ngayong gabi, hinahanda ko na yung caption. While doing the caption, bigla tumawag si Neil. Minsan kasi pag mga ganyan, ayaw ko sumagot, pero sabi ko, sige na, sagutin ko siya. Tapos doon yung nalaman, sinabi niya sa akin, wala na ang Papa. So ako naman, bilang sa SOCOM, syempre, responsibilidad natin ipaalam sa mga kaparokya natin ang mga nangyayari sa simbahan. So gumawa tayo ng announcement at hiniling natin sa mga kaparokya natin na ipagdasal ang ating Santo Papa. Basahin ko lang tong pinadala ng Archdiocese of Manila. Actually, this is coming from the Cardinal Kevin Farrell, sabi nga ni Neil, yung Camerlingo of the Apostolic Chamber, announced earlier at the Casa Santa Marta. Dearest brothers and sisters, with deep sorrow, I must announce the death of our Holy Father Francis at 7:35 this morning. The Bishop of Rome, Francis, returned to the house of the Father. His entire life was dedicated to the service of the Lord and of His Church. He taught us to live the values of the gospel with fidelity, courage, and universal love, especially in favor of the poorest and most marginalized. With immense gratitude to his example as a true disciple of the Lord Jesus, we commend the soul of Pope Francis to the infinite merciful love of the one and triune God. Yan. So, kasunod nito, syempre, marami na rin yung mga nag-announce at naghihingi ng panalangin. At dito sa cathedral, dito sa Gibraltar, tuloy-tuloy din yung bell. I do not know, sa Pilipinas ba nagbe-bell na yung mga simbahan natin? Nag-bell na po halos karamihan sa mga simbahan natin, ang katedral. Nanguna sila sa pag-bell ng 13 times, in relation do sa 13 years na nag-reign si Pope Francis. Maganda yun na kasi baka yung mga tao magugulat sila bakit may bell, it would start na magtanong yan. Sister Marisa, yan. Pero or kahit yung iba nating mga kasama ngayon, ano bang natin kay Pope Francis, ano ba yung ating encounter? Kasi alam ko, for one, siya ay nagpunta ng Pilipinas, di ba? Noong 2015, tama ba? 2015? Sister, saan ka ba noong 2015? 2015 kasi nasa Thailand ako assign.
Wala Ah, akong pero personal nung encounter. mm, Wala, Father. Unlike yung any mga previous popes na sila Saint John Paul II and Pope Benedict na I met them sa Rome. Pero mm, ito si Pope Francis, nung time kasi yun, hindi ako pumunta ng Roma. ng Walang Roma, faith. oo. Walang, wala kamian. Oo, So, walang ano, chance. oo, wala akong chance. So, wala akong personal experience sa kanya. Pero Mm, syempre nababalitaan natin sa news, merong mga instances na very moving para sa akin. Like for example, nung visit niya sa Philippines in 2015, kahit na wala kami, we were assigned sa mission, yung bang, ang nakaretain sa mind ko yung raincoat na yellow. Ay, yung Natatanda sa ko misa yun. niya sa Tacloban. Yes, yung misa niya sa Tacloban, no? Binisita niya yung yung mga nasalanta ng napakalaking bagyo. Yolanda, Tapos yung nag-isa Yolanda. siya, Yolanda, yes, Yolanda. So naka-raincoat siya na yellow. Very impressive para sa akin yun kasi yung syempre as Pope hindi mo naman mapagsusuot ng plastic na raincoat, 'di ba? No, hindi naman yan susuong sa ilalim ng ulan. Pero nakita ko yung pagiging isang tunay niyang pastol na kung saan yung kanyang mga tupa naandun siya. So yung image na yun, hindi ko talaga makakalimutan. Yung even the color, yung expression, and that sinet aside niya yung speech niya, pero it's more of dialogue and giving comfort and consolation to the people. So para sa akin ay napakalaking impact sa akin bilang isang religious. Sa akin, personally, wala rin. Pero yung isa lang, nung nagpunta kami ng Rome, ewan ko kung naalala niyo yung Extraordinary Jubilee of Mercy, Yes. ah I was fortunate na may nag-invite ng mag-pilgrimage noon. That was my first time din na pumunta ng 2016, Roma. Father? That That was was 2015. 20, alam ko 2015, 2016 yun eh, 'di ba? Yung mga around that time. And yung usual na ginagawa ng mga pilgrims nasa St. Peter's Square, nag-aantay kay Holy Father. So yung isa yung Angelus, no, ano kami pero malayo siya noon sa may bintana, no? And then yung sumunod naman nung misa nasa baba naman kami, nasa Pope Mobile siya pero ang dami pa ring tao sa harap ko. So medyo malayo yung tingin ko sa kanya nung time na yon. Pero nung pumunta siya ng Pilipinas, nasa Iloilo pa ako noon. And actually nagyayaya silang maraming mga nagyayang pumunta ng Manila. Kaya lang sabi ko nga, I'm very sure maraming tao no sa Manila nung time na yon. Kaya nanood na lang ako sa TV. No, pero I think he went to UST. No, actually sinasabi nga there's a good chance na mas makalapit, no, lalo na kasi Dominican. Siyempre yung kumbento natin doon meron siguradong upuan. Pero parang there's something in me na parang ay hindi na lang, no? Dito na lang ako sa Iloilo manonood sa TV. Pero yung dalawa nating kasama, ay ayan si Father Coronel pala Hello. nandiyan din. Ayan, magandang araw, Father Louis Coronel. Ayan, magandang araw po, Father Talavera. Ayan. Father Batiin mo Fu. naman ang ating mga tagapakinig, ng ating mga Um, kalakbay. Good evening po dito sa Pilipinas sa ating mga kalakbay. Yan. Siya ang ating mind behind ng ating mga Ay, programs. hindi po ng tayo lahat Usapang yun. K. Mhm. Ayan. Sige, mamaya mag-share si Father Coronel ng kanyang experience ng... May ano ka ba, Father Coronel? Parang personal experience kay Pope Francis na nakita mo siya, nakausap, or ano ba? Nakita sa malayo. Kasi noong 2015, I was the director of the then Social Media Bureau. Yun. Ngayon, Communications Bureau na siya. At ako lang yung tao noon, nung time na yun, sa office na yun. No? So, lahat ako. Nung bata pa ako, nung 1995, nung dumating si John Paul II sa ating bansa, parang binaliwala ko lang siya. Ang sabi ko, ay, naku, wala naman yan, maliit na event lang yan. Nung nakita ko sa TV kung gaano kalaki yung event, ang sabi ko, sa next na dumalaw ang Papa, I'll be more involved. At nangyari nga yun as Director of
social media social media ng University of Santo Tomas. Ngayon, doon ako inassign ng then Father Rector, Father Herminio Dagohoy, sa media, kasi social media nga ako, at sa mga artista na magpe-perform. Kaya malayo po ako sa stage, malayo po ako doon. At hindi ko po makita si Pope Francis noon. Ang isa pa pong ginampanan ko doon ay yung gabi bago dumating si Pope Francis, hindi ko po makakalimutan yon, ay si Father Carlo del Rosario lumapit po the day before kay sa akin dahil yung sasabihin daw ng dalawang bata kailangan daw i-translate yun. Ngayon ang sabi ko, nandiyan naman si Father kasamahan namin na Kastila, Father Aparicio, na at Kastila naman si ang salita ni Pope Francis. So yung magta-translate. So ang nangyari, din-translate. Kaya lang pala, yun palang ano na yun, yung palang gagamitin ay hindi lang para kay Pope Francis, pati sa mga kasamahan din niya na Italiano lang ang kayang intindihin. So dapat Italiano. Kagagaling ko lang nun sa Italia nung panahong yun. Pero ang aking Italiano ay hindi formal. Kumbaga pangkanto yung Italiano ko. So ang sabi ni Kabayan, ni Father Carlo de Rosario, kailangan talaga. So nagpuyat ako dun sa opisina para i-translate yung sasabihin ng mga bata. Yung mga bata ngayon, nag-practice naman yon ng sasabihin nila. Pero iba nung nandoon kaharap si Pope Francis. Habang tinatranslate ko yon, nung nagtatanong na yung mga bata kung bakit hinahayaan ng Panginoon na mangyari sa kanila yon, ako mismo napigilan at naluha nung tinatranslate ko yon. At kaya lang hindi ko pwedeng sabihin, naka-embargo yon until matapos yung event. Hindi ko pwedeng sabihin. So, nung nakita ko, nadinig ko na umiyak yung bata, alam ko na yun yung tanong na yun. At tuwang-tuwa ako nakikita si Pope Francis na hawak-hawak yung pinrint ko na in Italian na alam ko may kopya pa ako sa aking lumang computer. Relic na yon, Father Coronel. Siguro. Ewan ko. Hanapin mo. Na nandoon kahit na hindi ganun kagalingan yung Italiano ko ay naunawaan niya kahit paano yung sinabi ng mga bata. Tapos, hindi ko siya makita, si Pope Francis. Sabi ko, ay wala nang pagkakataon dahil siguro tapos na yung event, papunta na siya ng Luneta. Nung time na yon, Luneta nga ba? O Luneta. Alam mo, nangyari, dun sa tapat ko, dumaan si Pope Francis. At sobrang tuwang-tuwa ako kahit na sa isang minuto lang yon na nakangiti siya, na para bang lahat ng pagod mo sa buhay, nawala. Parang ganoon. Kaya may kalungkutan din kasi mahal ko si Pope Francis tulad ng lahat ng nakikinig ngayon dahil na-touch niya yung buhay natin sa iba't ibang ways. Ayun. Kaya yun yung personal ko na encounter kay Pope Francis at napaglingkuran ko siya yung kanyang visit noong 2015 bukod pa sa other media endeavor namin ni Bishop Milo Vergara dahil doon ako sa committee niya ng social communication nung time na yon. Ayun lang po. Ayun. Sa ating mga kalakbay, no? Talagang ganun si Father Coronel, no? Lagi lang siyang nasa background, no? Pero napaka-major ng kanyang mga ginagawang trabaho. And alam ko naman na hindi siya naghahanap ng any kind of affirmation, no? Pero yun nga, no, katulad nung sinabi niya, nagkataon talaga, no, na biglang dumaan pa sa harap niya si Pope Francis. Yan. Yung dalawa nating kasama, yan, sinong gusto mag-share sa inyo? Alam ko nasa Manila rin kayo noong 2015. Si Pao, sige, si Pao muna. Ako, nung dumating si Pope, talagang excited ako. No? Excited ako dahil first time, kasi nasa edad na ako, so pwede na gumala, pwede nang lumabas. No? Unlike nung panahon kasi ni Pope John Paul, 1995, I was grade 2, grade 3, so talagang nandito lang ako sa bahay, get malapit ang UST, no? Pero nung makwento ka lang, no, yung sa time ni Pope John Paul II, kahit sabihin natin nakikita ko lang sa TV, alam mo yung
dito ka lang sa bahay pero nararamdaman mo yung nandoon lang yung presence niya sa UST, no? Iba talaga ang lakas ng dating ng Santo Papa. Well, nung kay Pope Francis, dahil matagal siya rito, pinili ko na lang yung pinaka-last day na puntahan, which is yung misa niya sa Luneta, no? Sabi ng mga kaibigan ko, bakit hindi ka na lang sa UST pumunta? Ako bilang taga rito, malapit sa UST, sabi ko, nako, good luck. Good luck talaga kung makakapasok ako kasi bukod sa siksikan niya at limitado yung area, no, baka hindi na ako makapasok at all. Sabi ko, while doon sa Quirino Grandstand, no, may chance sagit pa paano na makalapit ako doon sa malapit sa grandstand, no. Nangyari is madaling araw, no, umalis kami rito sa may Welcome Rotonda, no. May mga taxi pa naman, pero sa kasamaang palad tumatanggi na sila na magbiyahe kahit man lang sa Quiapo kasi sabi nila baka hindi na sila makabalik, no, o matrap na sila doon. So nilakad namin from Rotonda to Rizal Park, no. Hindi namin akalain na kinaya namin 'yon, no. Buti na lang kamot gabi, hindi naman mainit, malamig. Sa kasamaang palad pagdating sa Rizal Park, sirado ang Rizal Park. So ang sabi nila, magbubukas pa daw yun, 4:00 ng madaling araw o 5:00. So siksikan na lahat doon sa sa may ilalim ng LRT station, no? Sa baba sa may Taft Avenue. Pero mga bandang 12:00, nagbukas sila. Binuksan nila yung mga gates at talagang nagkagulo ang mga tao, nagpunahan. Yun yung first time na umakyat ako ng bakod, no? Hindi ko makakalimutan yung umakyat ako ng bakod, sobrang taas ng bakod. And then from then on, alam mo yung nakapwesto ka na pero hindi na kami nakatawid ng Rizal Park. Nandun na kami sa monumento ni Rizal na natigil, no? At naalala ko yung pwestong yun, isa sa mga puno doon, malapit sa monumento ni Rizal. Yun yung naging station namin. Well, dahil dun sa area namin, talagang malabo na makita namin si Pope, pero nung narinig na namin na dumating siya at nagmisa na, parang naging sapat na, no, na naririnig namin si Pope na magsalita. Pero nung patapos na yung misa, hindi namin naantay actually yung final blessing, no. Ang ginawa namin, nag-usap-usap kami, sabi niya, punta tayo sa ibang area, yung pwedeng daanan ng Pope Mobile, no, baka sakali, no, makita natin siya na malapitan. At naglakad kami, no, tumigil kami doon sa may tapat ng Emerald na restaurant. Kung alam po ninyo yung Emerald restaurant, doon kami tumigil. Swerte, walang tao masyado. At ang kagandahan nun ay nakadaan sa harap namin si Pope Francis. Doon ko nakita si Pope Francis ng malapitan. Alam mo yung 4 seconds, 3 seconds, iba yung excitement, iba yung pakiramdam, no, nakakatuwa na makita yung leader ng simbahan, nakita mo ng mata sa mata. No? Pati yung mga tao nag-iiyakan din. So yung emotions ng tao talagang mararamdaman mo rin, no? Mahahawa ka din. At nakakaiyak naman talaga na makakita ng isang Santo Papa na sa buhay mo, siguro minsan talaga makikita mo kung hindi ka man papalari makapunta sa ibang bansa gaya ng Italia. No? Yun po ang naging karanasan ko kay Pope Francis. Wow, dalawang experience ng malapitan, no? How about Sinil? Ikaw ba, ano ba yung sa'yo? Malapitan ba, malayo o Actually po, no, muntik ng malapitan dahil po nung 2015, I think I was just 12 years old at that time nung nagkaroon ng people visit. And isa ako dun sa mga pumila sa gate 10 ng UST ng mahigit 5 oras, no? Parang madaling araw pa lang nakapila na at anong oras pa pinapasok yung mga tao. Pero no, nagkaroon ako ng isang pagkakamali at that time dahil nung nandun na ako sa loob, nandun ako sa may literal nakatapat ako dun sa bakod sa likod ng main building, biglang may nagbulungan na ay hindi naman pala dadaan dito si Pope. Ganyan. Nagkaroon ng ganun. So sabi ko, sayang naman yung pinila ko ng pagkatagal-tagal. Ang ginawa ko, since every day nasa US ako, no, na nagpa-practice yung PayPal Envoy, no, nakita kong dumaan yung Pope Mobile minsan sa Pinoval. So ang plano is lalabas ng Pinoval gate si Pope Francis papunta sa kung saan man siya pupunta. So sabi ko, sige, mag-abang na ako sa Pinoval, baka mas may chance pang makita ko.
dapat talaga hindi ako nakikinig sa mga chismosa. Dahil dumaan siya mismo doon sa pwesto ko, doon sa loob ng UST. At nagkaroon ng pagbabago sa mga plano at hindi siya lumabas ng Pinobal Gate. So in short, wala po ako naging direct experience sa kanya. Yun po. Ayan, ako. Marami tayong karanasan no kay Pope Francis no, pero yun nga, sabi natin kanina sa introduction na courtesy rin ni Father Coronel yan, no, si Pope Francis ay maraming first no. Siya yung first na Jesuit na Pope, siya yung first na non-European, I think ang sabi sa mga news mga after 1,200 years. Tapos siya yung first na Latin American, tama ba, Father Coronel? Nanggaling dun sa lugar na yon. Tama po. Oh, at siya yung first na gumamit ng Francis no, bilang pangalan na Pope na nanggaling actually kay Saint Francis of Assisi. No, na kung saan nakita natin yung kanyang manner ng pagiging isang Santo Papa no, after Saint Francis na very simple, no, very humble, and then syempre tumatak sa atin yung about ecology, no, siya yung Pope na may mga letters about ecology. Ano ba yung masasabi nating kayo, no? Ano ba yung masasabi nating pinaka tumatak no sa inyo na legacy na masasabi natin ni Pope Francis? Unahin natin si Sister. Ako, Father, yung marami siyang reforms na ginawa sa simbahan. So, isa na dito yung sa financial management, kasi merong the church, human as she is, no, syempre meron ding mga corruptions or mismanagement. So isa yun sa mga ginawa niya. Nagkaroon ng financial reforms dun sa Vatican bound so that there will be a stricter rule with regards sa mga finances. Tapos, nagkaroon din ng reform in terms of lay people, giving them more chances or involvement sa simbahan, at ganun din ang mga kababaihan. In fact, meron siyang dinesignate na sister, no? Si Sister Natalie Becourt, no? Na meron siyang right to vote during the Synod of Bishops. So, yun yung sa akin, marami siyang mga reforms na ginawa. Bago ko pala makalimutan. Pati din sa yung inasikaso niya yung mga scandals with regards to sexual abuses of the clergy. So, meron tinatawag na historic apology si Pope Francis na ginawa. Oo, napakaraming mga masasabi natin no, parang outside ng mga usual no na ginagawa ng Santo Papa no si Pope Francis. Father Coronel, nasa Rome ka ba? Parang background lang siya. Background lang siya. Background Sige, lang yan. may inaantay tayong galing ng Roma. Sana makapag-online sila. No? May mga kinontak tayong mga pare na Dominican at saka yung mga nag-aaral sa koledyo. No? Hindi ko lang alam kung makapag-online sila ngayon. Sana makahabol. Oo nga eh. Father Coronel, ikaw, ano ba ang palagay mo ay memorable or legacy ba na masasabi natin ni Pope Francis? Nako, ang madaming naglalaro sa isip ko pero isa-isahin ko na mga tumatak. Ang isa sa mga tumatak ay hindi ba ikaw Father Talavera, ikaw ay Father Paul, ikaw ang pandemic parish priest namin dito sa UST nung nakarang pandemic. Siya yung papa nun at kahit mag-isa lang siya, nagdasal siya dun sa St. Peter's Square para sa buong mundo. Yung gesture na yon ay hindi makakalimutan. Ikalawa, sa kabataan, sinabi niya yung mga kabataan, do not sit do not sit sa armchair nyo lang or nasa balcony lang kayo. You need to be part ng mga nangyayari dito sa mundo. Yan. And
of course, sinabi rin niya sa mga pare, huwag gawing torture chamber, yung confessional. Yun yung mga niya, very pastoral way niya. At isa siyang kalyehero. Ibig sabihin nun, nung siya daw ay obispo, nagpupunta siya sa mga kalye-kalye para para iparating yung salita ng Diyos. Ngayon, ganoon din siya, kaya lang sa kalye ng iba't ibang lugar sa buong mundo. Isa pa, yung sinabi mo, Father Paul, yung ecology. Yun ay isa sa mga matinding contribution niya, yung Laudato Si, para sabihin niya na kung hindi niyo maproteksyonan, halimbawa tungkol sa abortion, hindi mo maproteksyonan ang womb yung isang womb na nandoon ng isang buhay, paano mo mapoproteksyonan ang kalikasan, ating common home? Nakalagay doon yun. So, mapapaisip ka talaga sa kanyang mga sinabi. Isa pa na kanyang contribution ay ito yung bago siya yumao. Synod on synodality. Imagine po, ang synodality na lagi tayo nagsisinod, iba-ibang synod on the family, synod on the Eucharist, pero on synodality itself na kailangan makinig tayo sa lahat ng mga aspeto ng ating simbahan, kahit na ito ay mga tao na hindi napapakinggan, kailangan ay papakinggan natin. At saka yung yung kahit na siya nahihirapan na, patuloy pa rin niyang ibinibigay yung kanyang smile sa lahat. At ang sabi niya, yung daw smile sa panahon ngayon is already an act of faith. So yung mga words niya ay sobrang nakakaantig ng puso, at yung kanyang mga ginagawa ay very a good shepherd. Kaya nga nung nagpunta siya ng UST, ang nakalagay sa kanyang upuan ay Neil, ano nakalagay? Anong Latin yon? Alam mo ba kung ano? Sige nga, Neil. Oo. Wala. Wala sa malayo siya. Wala sa malayo siya. Kasi Pastor Bonus. Correct. Pasok. Na ibig sabihin ay good shepherd or good pastor, good shepherd. Yon. Kasi talagang nag-shepherd siya sa atin. Yun po yung talagang nangyari noon. Kaya yun yung ilan sa mga naiisip ko ngayon. Sa napakarami pa niyang contribution sa yung 13 taon na yon. At tandaan po natin na ang hirap din po nasundan si John Paul II. Si Pope Benedict rather. John Paul II and Pope Benedict. And then siguro it is also providential na siya ay yumao sa Easter octave. And not only that, is the Easter octave of the Jubilee of Hope. Kaya nasa sorrow man tayo, meron ding hope yung kanyang buhay. Ayun po, yun po yung tingin ko. Thank you, Father Conan. Tsaka yung last niya na public appearance, di ba? Nung Easter Sunday lang yon na lumabas pa siya para i-bless yung mga tao, na although yun nga limited na yung kanyang breathing, makikita mo na medyo nahihirapan na siya, tapos binabasa na lang nung assistant yung mga gusto niyang sabihin, pero yung presence niya, at makikita mo dun sa mga tao yung it's really a big thing, na lumabas siya at makita yung mga maliliit na effort na yun. By the way, sa mga tagapakinig pala natin, kung meron po kayong mga messages, meron po kayong mga questions, o meron kayong gustong ipaabot about kay Pope Francis, na pwede nyo pong i-message dyan sa Facebook account ng Radyo Maria, or naka-livestream din tayo sa Santissimo Rosario Parish. Mamaya po, babasahin po ni Pao at saka ni Neil yung inyong mga messages. Pero yun nga, yung sinasabi ni Father Coronel, naalala ko lang, talagang tinutugunan niya yung panahon natin, di ba? Ng technology, ng Facebook, napaka-challenging talaga na maging pope during this time. And I even remembered sa kanya rin yung next door neighbor saint ba yun? Yung next door saint, na hindi lang yung mga canonized, yung masasabi nating mga santo, pero maaaring yung lola mo, yung tito mo, o yung mga very close sa atin na they live the faith, they can be considered
mga saints na Mga rin saints. yan. Actually, no? Father, naglagay siya ng 4 na example doon sa Christus Bibit. Ang sabi niya, yung daw parents na mahal yung kanilang anak pinapalaki, banal daw yun. Yun daw, mga parents or kahit sino na nagtatrabaho para sa kanyang pamilya, banal daw yun. Working. Yung working. May isa pa, itong very interesting. Yung daw religious na elderly, banal din daw yun, pero may qualification. Elderly na religious that can still smile. Wow! Oo. So yung mga nakasimangot dyan, Oo, hindi oo. kayo. Siguro dahil inihila na ng gravity yung kapag Oo, nagkakaedad lupa. tayo. Yun daw ay banal. Kaya ang Banal sabi din niya, yun. Oo. yung kapitbahay mo dyan, hindi mo alam, banal siya. At yung kabanalan daw niya ay tawag dito, talagang yung common, very very ordinary, hindi yung mga sa ating panahon may mga banal. Yun. Nasasabi natin parang inopen niya yung way, no, na mas mapadali yung mga bagay-bagay kasi yung tingin ng mga tao ngayon sa simbahan kung minsan yung malayo, no, pahirapan, no, pero siya inilapit niya talaga yung simbahan sa mga tao, no, at saka dun sa mga population na kung minsan they feel like they are marginalized, no, and ngayon nga nakikinig lang ako, he was really very vocal about sa war, no, yung war ng Russia at saka Ukraine, yung war ng Israel at saka ng Gaza, di ba? So to be that voice of peace in the midst of all of this political turmoil, na ramdam niya yung tsaka parang kung di ako nagkakamali, hindi natin alam, parang gabi-gabi raw siyang tumatawag dun sa isang parish priest sa Gaza to check, no, kung kamusta yung mga parishioners doon, no. So just to know that na Santo Papa ka, tapos talagang bumababa ka doon sa level ng mga tao, and there are a lot of things that we don't know about Pope Francis na, well, yung iba kasi lalo na yung mga hindi nakakaalam, no, ang bilis mag-judge, no, they judge him, and it's an irony kasi siya mismo nagsabi siya na, who am I to judge? Di ba? So well, sa mga nakikinig, no, sana alamin nating na mabuti, no, yung tao bago tayo magsabi. Yan. Father, May Father messages? po, Sige, Father Coronel. magpapaquiz lang ako ng konti lang. Wow, sige, may bago tayong segment, ha? Ito ay directed kay Neil. Kay Neil to direct. Okay, Okay, Brother Neil. Neil. Nung dumating ng 2015 dito si Pope Francis, ano yung theme ng kanyang papal visit? Kayong Mercy and compassion. Very good. Okay. Wow. Oo, very good. Next na question ko naman ay kay Brother Juan Paulo, no. Brother Juan Paulo, nung nagpunta ang Pope doon sa ano bang tawag dito sa Tacloban, diyan sa area na yan, nang sabi nga niya ay late ako pero at least dito na ako. Bakit nagmamadali siya? Ayaw niya umalis pero yung mga tao sa paligid niya, minamadali siya. Bakit nagmadali siya? Kasi ang lakas po ng ulan ng mga panahon na yon at baka matrap siya sa Tacloban. May bagyo. Yung amang. Okay po. At kay Sister Marisa. Naku, nakakatakot. Iniisa-isa na tayo. Hindi kita masagot, Father, ah. Ay, masasagot mo to. Parang wala sa script ito, Oo. May bago tayong segment na usapang K, Sister Marisa, kapag nagpupunta ng ibang bansa, itong si Pope Francis, meron siyang isang simbahan na lagi siya doon nagdadasal bago siya umalis, pagdating niya. Alam niyo po ba kung anong simbahan yon? Hindi. Ay, tutulungan tayo. Magbigay ka ng clue, Father Juan Paulo. Ano siya? Isa ba siya sa mga major basilica? Yes! Ay, Isa sa major isa. basilica. Father, may sasabihin ako dyan in the relation. Mm-mm. Santa Maria Maggiore. Correct. Ngayon, merong isang interview pala kay Pope Francis. Sabi niya, pag mamamatay siya, gusto niyang ililibing siya sa Santa Maria Maggiore. Anong Ayan. reason? Kasi yung devotion niya sa mahal na Birhen. Na birhen. Na kung sakali mang matutuloy yun,
siya yung kauna-unahang pope na ililibing noon since 17th century something. Tama naman po. Oh. Opo, kung mangyayari yun. Ang ganda na alala ni Sister yun kasi po yun ay tama nga, no? Nasagot mo na yung tanong ko, Sister. Nagbigay ka pa ng malalim na pakahulugan. At syempre, wag natin kalimutan yung tanong natin kay Father Paul. Kasama ba ako? Teka, Kasama. inaano ko itong si Father Rudolph. Huwag kang mag-alat, madali lang Sige. naman tong tanong na to. Oo. Ang Papa, meron kami kasing simbahan ng mga Dominikano, kami yung nangangasiwa doon sa Roma. Ang tawag ay Santa Sabina. Okay. Oo. Ngayon, nagpo-posisyon mula doon sa mga Benedictine, San Anselmo, patungo sa atin. Anong event yun? Na nagpupunta Ash doon ng Papa? Wednesday? Ayun, tama po. Kinabahan ako. Baka hindi ko masagot. Tama Nasagot po. natin lahat, ano? Ang ganda ng Wednesday. ating bagong segment. Sana laging nandiyan si Father Coronel Ayan. pag-usapang kay. Ngayon, Father, meron akong nilagay sa ating GC na ano yung mga mangyayari kung kapag ang Pope ay yumao. Okay. Sige, Nandiyan maganda po sa yan. ating, baka pwede nating pag-usapan dahil may mga magtatanong din, ano na ngayon ang mangyayari kapag yun. So, Kanina, mayroong nagtatanong sa akin, yung mga pare, ano daw ba yung babanggitin na pangalan ng Pope dun sa Eucharistic Prayer? Diba kasi simula bukas, hindi mo na masasabing Francis our Pope. No? Kasi sede vacante. May sagot dyan ng ARCAM, yung ating Manila. Naisip ko din, Oo. kasi di ba Jubilee year. Mm-mm. Tapos pupunta ka sa pilgrim churches. Mm-mm. And isa sa requirement doon ay ipagdasal yung intention ni Holy Father. Ng Pope. Hindi mo Oo. na yun masasabi kasi wala tayong Pope sa ngayon. Doon sa ARCAM, parang binabanggit doon sa Eucharistic Prayer, Yeah. parang you leave it vacant, no? Sasabihin mo yung pangalan ng obispo ng lugar, and then doon sa prayer natin ng for the souls, no, pwede nating Yeah. banggitin doon yung pangalan ni Pope Francis. No? So, Ito yung nasa siguro- ARCAM, Father, i-read ko lang. Ito rin sa ating yung mga sasabihin. tagapakinig, yung ARCAM, Roman Catholic Archdiocese of Manila. Ayun Yan. po, ayan. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullest of charity, together with blank, our bishop, and all the clergy. So, walang name ni Pope. Walang name ni Pope. Yun po yung And sinabi doon. And then, also, yung tanong naman ni Sister, I believe na kung siyempre kailangan namang huminto yung biyaya ng Diyos. Hindi naman ako canon lawyer, pero ang tingin ko doon, pwede namang ipagdasal ang simbahan, lalo ang nakangasiwa ngayon ay College of Cardinals po ang nakangasiwa ngayon. Wala po tayong Papa. For the intention naman ng Pope. Si Father Rudolph ay nagtatry mag-connect, no? Ayan, Maya-maya yan. tingnan natin kung makaka-connect siya. Si Father Rudolph po ay isang Dominican na pare na nag-aaral sa Roma. Ayan. Nasa Roma po Ayan, siya Father talaga Rudolph, hello, magandang araw. Hello po. Nakikita niyo ba ako? ngayon. Yes, Ngayon tayo, hindi pangalan po mo namin lang. kayo Oo nga eh. makita. Paano nga ba to yun? Ano lang, yung video. Ha? Yung video. Kasi cellphone tong gamit ko. Paano nga ba to? Nandito kami ngayon sa Vatican eh. Wow, nasa Vatican si Father Rudolph. Kailangan Paano ba makita to? natin. Paano pala to? Nandito tayo. Paturo ka sa kasama mo. Alam mo kung paano gawin yun? Kasama ko si Arvin eh. Si Arvin. Yan. Hello, Father Arvin. Si Father Ayan na, Arvin, parang isa ring pare. nagkakaroon na Ayan, ng feed. silang dalawa. Ayan. Si Father Arvin po ay taga-Tarlac din yan. Si Sa Father Kamuning. Arvin, taga-Tarlac, Paano? at si Father Rudolph. Nakikita na kayo. Rudolph. Ah, So, yan. nakikita na Nakikita kayo. na kayo. Ayan, wow. Ito po ay live feed from Rome. Live feed from Rome po ito. Yan, kamusta inyo ang ating mga tagapakinig ng Usapang K sa Radyo Maria Philippines? Yes. Hello po. Kamusta naman dyan, Father Rudolph, Father Arvin? Ano ang pakiramdam Ayos naman po. ninyo dyan? Ayos naman po. Actually, mas maraming tao ngayon than usual. Nakikita niyo po. Yes. Wow, oo nga. Tapos nakikita niyo, ini-interview po si Father Bayo doon, tsaka si sister, ang isang sister natin. Ini-interview wow. sila nakikita niyo si Father Bayo po. Ayan.
Yes, ayan, si Father Bayo at Indonesia na pare. Father Arvin, Father Ito, Rudolph, anong pakiramdam niyo dyan ngayon? Ayan, hi, hello! Ayan, mga ating Dominican lady. Ayan, meron tayong Dominican lady ng Roma. Basta po kayo. Naka-live po kayo sa Radyo Maria Philippines. Buongiorno. Sister. Siena sister. Siena sister po. Sister. Nakasama po namin dito sa St. Peter's Square ngayon Radyo Maria. ang Siena Sisters at saka ang Dominican Lady ng Philippine Province. Ayan, magandang araw sa inyo dyan. Mukhang mainit ngayon ha. Pero Mainit kahit po. mainit, malungkot ba ang atmosphere dyan? Ba atmosphere nyo dyan ngayon? Dahil namatay si Paul. Opo. Medyo mas maraming tao po ngayon sa St. Peter's Square, more than usual. Tapos actually hindi niyo makikita pero mahaba po yung pila papunta sa loob ng piazza. Kasi Jubilee year ngayon, Father Arvin, Jubilee Father year? Rudolph, ano? Opo, pero Madaming more bisita. than yung crowd for the Jubilee, mas marami pong pumapasok ngayon to mourn Pope Francis, the passing of Pope Francis. Ano ba ang magiging plano dyan? May lamay ba? May mabibisita ba yun o hindi? Ano bang Dito tayo para Ano bang protocols? Ano bang protocols? Maganda yung background ni Father Rudolph. Ano bang protocol pagka ganyan, Father Arvin? Father... Anong pangalan ni Sister? Si Sister, anong pangalan? Mr. Ana, Sister ang ating, Ana, hello. Assistant Secretary of the Order. Oh, wow. Siya pala Yun ako. yun. Sige, anong message ninyo sa ating mga... ano pong message ninyo sa ating mga mga nakikinig ng Radyo Maria? Radyo Maria po. Opo. Message daw, message. Ayan, greetings. Baka may gusto kayong batiin sa mga taga-Pilipinas. Happy Pasqua! Ayan. Sa atin, kahit ano na, Pilipinas, kapatid ng Chairman, actually, at sa aking mga apo, hi po, ingat kayo dyan. Wow, ayan ating mga lead Dominicans. Binabati namin ang aming mga former SD dyan sa Santo Domingo, si Father Boyd, si Father Ed, si Father Gaspar, si Father Pierre, si Father Bolo, Father Pelo, hello! Wow, ang dami nating kababayan dyan. Mga lay Dominican po yan ng Roma. Nag-profess daw kayo kanina. Ano bang ginawa ninyo? Nagmisa kayo? Ako po. Siya yung bagong profess. Yan, welcome. Welcome. No? Ano po ba ang pakiramdam nyo ngayon? Oo nga eh. Anong pakiramdam nyo ngayon namatay si Pope Francis? Ay, si Pope Francis. Completely love talaga, Padre. Nakalulungkot. Sa tagal-tagal, almost 9 years, Padre. Nagkaroon ako ng 2 apostolant, 2 novice, at ngayon, totally profess. Thank you, Lord. Wow, congratulations po sa inyo. Salamat din po sa mga prayers. Si Father Bayo, nakikita ko dyan sa likod. Sino ba yun? Father Bayo. Oh, Father Bayo, hello. Hello, kumusta po? Say hi to our listeners of Radyo Maria. Hello, we are here from Vatican. Together we are praying for the soul of the good repose of Father Pope Francis. Pope Francis. Yeah, okay. Yan. Nako, kamusta naman, Father Bayo? How are you there? Yeah, medyo maraming tao dito po ngayon. As you can see, there people are gathering and flocking here and together with us. They are also offering their prayer and also we are still waiting for announcement. Kailan yung wake, kailan yung funeral mass. So that's what we are doing now. Yeah. Did they ring the bell in the Vatican? How was it? How did they announce it to you? Or how did you learn it? That the Pope had died? Actually, sa multimedia, sa social media din po. Social media. Oo. Pero the moment we receive the news, we gather and then we decide to go here. Yeah. Wow, yan. We pray together for the Pope. Thank you very much. Yan, si Father Bayo po, Indonesian yan, pero napakagaling na magtagalog. Tama. Yan, mga nag-aaral sa Roma ng mga Dominican natin. Okay. God bless po. Ito, isa pa pong Dominican sister. Sister, yan. Sino gusto niyong batiin? Hello, ano pong pangalan niya, sister?
Sir Jennifer po. Sister Jennifer, kasama po natin sa programa si Father Louis Coronel, Hello si po. Sister Marisa na misyonera. Ayan. And then si Neil at saka si Pao, ayan, sa UST Parish. Matagal na po ba kayo sa Roma, Sister? Second year na po. Wow, meron ba kayong fond memory kay Pope Francis na gusto nyong i-share sa ating mga tagapakinig? Sa O akin naman. lagi nyo siya nakikita? Lagi nakikita. Last Easter, nag-attend pa ako dito. Yun yung last niya na always, last time yesterday, na appearance siya. it was yesterday. Yesterday, Ganito oo. po. Oo, pero mahina na siya. Pero last year, first Easter ko dito, malakas pa yun. Ang haba nga ng kanyang homily. And the usual is always yung loving pa sa mga bata. Palagi hindi siya humihinto pa may mga baby. Yun ang nagustuhan ko kayo. Yeah. Oo, Lagi naalala na siya lang lagi po. sa ganun. Correct. Kahit yung celebration, December din, ganun pa rin, sa simbahan. Although kahit mahina na siya, ang magsalita ngayon nga this after Christmas, no, nagkaano na siya, medyo mahina na talaga siya. Pero he's always trying his best na lumalabas. Nakakagulat ngayon, Palm Sunday, lumabas din siya kahit sandali lang. Tapos nga yung kahapon, parang paalam na siguro yung kahapon sa kanya. Kasi ang layo, ang haba ng inikutan. Eh makikita mo, nakapikit siya, ginigising siya parati. Oo, naku. May gusto ba kayong batiin sa Pilipinas, sister? Mga kamag-anak niyo, mga sisters natin. Ay, masin kayo, mga sisters namin sa Siena. Hello po. Siena. Opo. Ayan. Thank you, sister. Napaka-excited ng ating mga kababayan na nasa Roma, di ba? Bumati. Masaya na malungkot. Ano po? Oo nga, tama. Kasi nagdasal kami kanina sa nagmisa sa Santa Sabina. Right after ng Santa Sabina, like 8, almost 9, yun na yung nakita na namin yung may nagsabi sa amin na namatay na ang COVID. So we're waiting na lang kung kailan yung niya awake para makatin kami kasi lang yung first day na na-hospital siya, nandito din kami nung gabi, nakatin kami ng rosary. Nung gabi. Marami kami sabay-sabay nagdarasal, ano? Opo, sige. Sige po, salamat, sister. Ayan, nasa na ba si Father Rudolph at si Father RV? Nawala na yata sila. Pinasa na tayo. Ayan si Father Rudolph. Father Rudolph. Ano yung final message sa ating mga tagapakinig? Final message. Thank you po for welcoming us in your program. We continue praying for Pope Francis for his eternal repose. And we also pray for the church as we move on to preparing to have a new one. So yun po, no? So let's pray for one another. Thank you very much po. Yes, happy Easter sa inyo. Happy Easter po. Father Arvin, sige, Father Rudolph, salamat. Okay, meron tayong live correspondence from Rome. Di ba live na live talaga? Live na live. Usapang K. Okay po. Sige po. Thank you. Bye. Yan, sige. Balik tayo sa ating studio. Father Paul, this is the first time na sa ating meron tayong live feed. And it's the first time din na 3 bansa po tayo, Opo. Oo nga, may Roma. Pilipinas, Gibraltar. 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 Kaya parang pero ang init sa Roma, no? Mainit ba sa Roma ngayon, Rudolph? Level up po, as in level up of temperature. Medyo umiinit na kasi magsasummer na rin. Ayan, sa ating mga kababayan, ang dami. Maraming mga first tayo. Si Father Rudolph naman, naka-on lang siya, sige. So, Father Rudolph, okay lang naman habang may signal ka dyan, naka-on ka lang. Tapos, lang kami dito sa studio. Sure po. Okay po. Sige. Yan, ang bilis ng ating programa. Yes. Na lang at matatapos na yung ating program ngayong gabi. Para kay Pope Francis. Pwede na po tayong mag-keywords. Mag-keywords na ba tayo? Nako, bilis. Sige. Sino bang maunang mag-keywords? Si Brother Neil po. Brother Neil. Tsaka kung meron pa siyang huling sasabihin. Kasi kanina parang meron tayong pinag-uusapan bago pumasok ang ating live feed from Rome. Ayan. So, Brother Neil,
Ito po. Siguro po, as a conservative myself, I am urging lahat ng walang division dapat sa simbahan. Conservative, liberal, we must all pray for the Holy Father, for Pope Francis, because kahit we disagree with some of his views, we are still under his care, and he continued to be the successor of Saint Peter. So for my letter K po, it's for kapayapaan. Ipagdasal natin ang ikapapayapa ng kaluluwa ng mahal na Santo Papa. Neil, ano ibig sabihin ng nasa likod mo? Ayan, explain mo kung bakit siya nang nasa likod mo. So yun nasa likod ko po ang seal ng sede vacante, from the term sede, seat, and vacante meaning vacant, tayo po ay pumapasok na ngayon sa isang yugto ng ating simbahan na kung saan ang upuan ng ni San Pedro ay bakante. Wala pong nakaupo ngayong Santo Papa. Thank you, Neil. Ayun. At least may clarification. Yan. Si Brother Pau na po. Pau, sige, tsaka baka kung walang nag-message ba na wala naman sa babasahin mga messages. Bago ko sabihin ang aking K-word, mag-hello po tayo kay Sister Foss, Sister Foss, kay Nathaniel, kay Dali Arceo, kay Edita Ocampo, at kay Sir Raymond Batenga. Maraming salamat po sa panunood din sa amin at sa mga iba pong nanonood, simula umpisa hanggang ngayon. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. At ang aking keyword for today, is kapwa-tao. Ito yung kanina ko pang iniisip habang nung nalaman ko yung passing of Pope Francis. Ito kasi yung tumatak sa akin, with terms to Pope Francis' reign, kapwa-tao. Kasi he lived on the life or mission of Saint Francis of Assisi. Nakipagkapwa-tao siya. Lumapit siya sa mga tao sa laylayan, yung mga hindi nating kapwa, wala sa Katoliko, yung mga other Christian denomination, nakipagkapwa-tao siya, lumapit siya through ecumenism na tinatawag po natin, kasi sabi nga po niya today, dear brothers and sisters, we are living an ecumenism of blood. This must encourage us to do what we are doing today, to pray, to dialogue together, to shorten the distance between us, to strengthen our bonds of brotherhood. So yun po ang aking K for tonight. And rest in peace po sa ating Santo Papa. Okay po, Francis. Yan. And then, Sister Marisa. Yan. Akin naman, ang aking K is kahabagan ng loob. Naalala ko yung sa isang interview ni Pope Francis sa Jesuit Magazine American 2023. Sabi niya, I see clearly that the things that the church needs most today is the ability to heal wounds and to warm the hearts. It needs nearness and proximity. I see the church as a field hospital after the battle. So makikita mo yung kung gaano kalaki yung puso niya kasi punong-puno siya ng kahabagan. Kahabagan. Yan. Father Coronel, ayan, thank you for joining us. Thank you po. K-word. May K-word ka ba? Or meron share? Ang very short sharing lang, yung quote lang from Pope Francis po, pray for me, don't forget. Yun po lagi sinasabi niya, buhay pa siya. Lalo ngayon na yumao siya, yun yung gagawin natin para sa kanya. And ang keyword ko po ay kamatayan at kabanalan sa buhay ni Pope Francis. Thank you. Naku, nasabi na ninyo lahat ng K. Siguro sa akin yung panalangin na lang sa akin. Mag-offer tayo ng short prayer yan para kay Pope Francis bago tayo magpaalam sa ating mga tagapakinig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, tanggapin mo nawa sa iyong kaharian ang lingkod mong si Papa Francisco. Sa kanyang palilingkod, pinalawak niya ang mga pintuan ng simbahan. Sa kanyang katahimikan, ipinadama niya ang iyong tinig. Sa kanyang pagkamatay, hayaan mo pong mabuhay ang kanyang mga aral sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. So muli po maraming salamat po sa ating mga naging guests na actually naman talaga sila mga guests palagi naman sila dito sa ating programa. Amen. At sa ating po mga tagapakinig ngayong gabi at muli po tayong makita-kita sa isa na namang edisyon ng Usapang Hey. Ito po ang inyong himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Ang Radio Maria ay sumasahimpapawid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, at 95.9 FM Zambales. Ang Radio Maria ay kasapi ng World Family of